Ngayon, eto naman mga kababayan, mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man po kayo ngayon. Mga kababayan, yung ating tatalakayin ngayon or ating pag-uusapan ay patungkol po dito kay Bato de la Rosa. Oo, alam niyo naman po si Bato de la Rosa ay isa po sa perpetrator, no? Perpetrator ni Duterte doon sa dahig na may kasong crimes against humanity. So ngayon mga kababayan, marami nga pong haka-haka, marami pong chismis ang nagsabi na si Bato daw ay ayaw sumuko, ayaw sumurrender sa ICC kung sakaling may warrant. So ngayon pa nga lang na walang warrant ay nagtatago na. So ngayon mga kababayan, ito po ang sabi ni Attorney Maria Cristina Conte ng tawag dito, isa sa legal counsel no, ng mga biktima ni Digong sa war on drugs na posible nga bang si Bato ay magiging state witness kung sakali halimbawa hinuli si Bato, may warrant si Bato mula sa ICC tapos inaresto siya. Pagdating doon sa ICC, instead na si Bato ay isa sa akusado na ikulong katulad kay Digong, may possibility ba daw na si Bato ay magsalita at ilaglag si Digong, iako lahat kay Digong ang kasalanan. At sabihin ni Batong inutusan lang siya, sumunod lang siya sa utos ng Commander-in-Chief noong presidente pa si Digong. So, pwede ba daw yung ganon at maaabsuelto si Bato? So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin si Attorney Conte sa reaksyon na yan. Kasi marami pong taong nagsasabi mga kababayan na si Bato ayaw sumuko kasi gusto daw niya makita lagi ang kanyang apo. Mahirap daw kasi daw pag nakulong doon. Kasi nga daw kung wala kang bilyon, wala kang milyones, hindi ka makakadalaw doon. Totoo naman po talaga mga kababayan. Kasi bakit? Ang pamasahe po from Philippines to Netherlands ay kulang-kulang po 70,000, balikan 100 plus, 120,000 plus. So ngayon mga kababayan, syempre, may ganun bang kalaking pera si Bato na pwede siyang bisitahin ng asawa niya, ng anak niya at ng apo niya? O baka naman mamatay na lang siya doon, hindi pa rin siya nabibisita ng mga apo niya, anak niya, asawa niya. So may possibility ba daw na pwedeng gayahin ni Bato si Garma na magiging state witness na lang at ilaglag si Digong para kung sakali si Bato maabsuelto, makakauwi ng Pilipinas. So magiging witness siya. Mga kababayan, pakinggan niyo po ang reaksyon ni Attorney Cristina Conte kung ganun po ba? May possibility bang ganun at mangyari ba? So pakinggan po natin. Ito po. The intention is for him to be a state witness. At if the intention is for him to be a state witness at ma-immune from suit, kumbaga hindi na makasuhan, sorry, wala pong ganun sa ICC. If you are one of the most responsible, you are. But you can testify for in behalf of yourself and in the cases of others. Pwedeng nangyayari na yan nalaglagan, kumbaga, pero hindi ka makakaiwas sa kaso laban sa'yo. The list of 5 police officers, yung other names are Romeo Caramat, Eliazar Mata, and Edilberto Leonardo, that nag-issue daw ng parang summons or request to cooperate yung ICC. And then in Duterte's documents, there's a list of about 8 persons who are treated or considered as co-perpetrators. If the intention is for him to be a state witness at ma-immune from suit, kumbaga hindi na makasuhan, sorry, wala pong ganun sa ICC. If you are one of the most responsible, you are. But you can testify for in behalf of yourself and in the cases of others. Pwedeng nangyayari na yan nalaglagan, kumbaga. So narinig nyo mga kababayan. So kung halimbawa naman daw, si Bato ay maaresto ng ICC o maglabas na ng warrant ang ICC at arestuhin na siya ng otoridad dito sa Pilipinas katulad sa nangyari kay Digong. So may possibility ba daw na si Bato ay mag-state witness na lang at ilalahad-lahat, no? Ilalahad-lahat itong mga nalalaman niya patungkol sa war on drugs. Pwede po 'yun. Mga kababayan, na ilahad niya or ilaglag niya si Digong kasi hindi naman daw maiwasan yung laglagan. Pagdating daw kasi sa huli, ayan, ano na yan, yung iba daw damay-damay, kahit hindi kasali, idadamay para may karamay. Or else, maghugas kamay, tas ilaglag lang, si Digong lang ang may gawa niyan, si ganito lang ang may utos niyan, wala akong kinalaman, hindi daw yan maiwasan. Pero mga kababayan, sa ICC daw po, walang ganun. So ngayon mga kababayan, kung isa ka sa kasama doon sa siyam na redacted na co-perpetrator ni Digong, no, sa
tawag dito, crimes against humanity, ay talagang wala kang kawala. Naku po mga kababayan, walang kawala pala talaga si Bato. So, parang maghandog na lang siguro tayo ng kanta dito ng habang buhay pa rin sa'yo'y naghihintay, umaraw man uulan, di sasaplay. Nako mga kababayan, mukhang hahawak ng rihas, magguguhit ng uling ito. Mga kababayan sa pader, magbibilang na kung ilang araw na siyang nakulong doon. Mga kababayan, ako po, based on my observation, once pala na maikulong si Bato doon, wala na po pala talagang uwian. Ganito po kasi mga kababayan, sa ngayon po kasi si Digong ay hindi pa po dumalo sa isang hearing. Kasi nga, according sa kanyang abogado, si Digong daw po ay unfit to stand trial. Ngunit mga kababayan, napatunayan po ito ng ICC na si Digong ay nagdadrama lamang. According nga sa balita, nalaman daw ng ICC na si Digong ay nagdadrama lamang sa gawa-gawang sakit or dramang sakit. So hindi daw naniniwala ang ICC kasi nga daw nag-provide daw ito ng mga medical doctors. Inalam kung si Digong ba daw ay hindi makakilala, si Digong ba daw ay makalimutin na. So ngayon mga kababayan, according po sa mga doktor na tumingin kay Digong ay hindi daw po totoo. Si Digong daw ay nagdadrama lang. So si Digong ay fit to stand trial. So hindi po natin alam mga kababayan kung kailan ang sunod na hearing ni Digong kasi according nga sa mga abogado na 1 taon daw po ang aabutin bago mag-set ulit ng hearing kung anong petsa, anong buwan at anong taon. Kasi actually mga kababayan, September 23, 2025 dapat yon ang unang hearing ni Digong na either siya ay ma-convict or ma-acquit doon sa ICC. Ngunit mga kababayan, tinagal po ng kampo ni Digong na hindi siya maka-attend. Pinatagal-tagal po nila para sa madaling salita, gusto na nga daw nilang palayain kasi matanda na. Wala daw pong ganun sa ICC kasi sabi nga ni Attorney Conte, marami din daw pong matanda sa ICC nakakulong na kasing edad ni Digong. Oo. So ngayon mga kababayan, na napag-alaman ng doktor ng ICC na mga tumingin kay Digong na drama lang. Kasi bakit? Isa po sa example mga kababayan, kung bakit ang taga-ICC ay nabisto ang pagdadrama ni Digong, isa na din pong kadahilanan yung mga statement ng mga anak niya. Paano daw nangyaring hindi makilala ni Digong ang mga taong nakapaligid sa kanya at nakakalimutan niya ang mga pangyayari kung mismong mga anak niya na nagsasalita sa vlog, sa social media habang tinatanong sila sa interview ng media na ang sabi naman nila okay naman daw ang tatay nila, nakakausap daw nila at humihiling pa nga daw ng dasal para sa Pilipinas. So ibig sabihin si Digong hindi po totoo na hindi makakakilala. Kasi mismo mga anak niya nagpapatunay na okay naman daw. No? Mismo ang mga anak niya nagpapatunay na wala naman daw problema. No? Okay naman, tapos payat nga lang daw, pero nakakakilala pa naman daw. So mga kababayan, hanggat si Digong ay mapatunayan na guilty sa kasong crimes against humanity at ma-convict siya, lahat po ng mga co-perpetrator niya, yung 8, no? Kasi siya siyam. Si Digong ang pang-10 na akusado dito sa ICC Crimes Against Humanity. Pag once na si Digong ay convicted, yung siyam na redacted doon na sangkot or perpetrator dito sa war on drugs ni Digong ay lahat na po sila damay. Kumbaga parang napanood natin yan sa movie na may aswang-aswang. Oo, pag pinatay mo ang haring aswang, lahat ng mga nahahawaan pagiging aswang, mamamatay din po lahat. Parang ganon, yung napapanood ninyo sa mga movie, no, sa pelikula, na, sino yung leader ng aswang? Pag pinatay nyo yung leader ng aswang, yung mga aswang mamamatay lahat. So doon sa ICC, kapag na-convict ang leader, lahat po yun convicted. Wala nang absuelto doon. Either pwede mong ilaglag si ganito o mangdamay ka, pero hindi ka makakatakas sa anumang kaso na isinampa sa'yo ng ICC
ni Trillanes. Naku po mga kababayan. Kaya dapat lang pala talagang magtago si Bato. Kasi bakit? Kung hindi siya magtatago, hindi na niya makikita ang kanyang apo. Nako mga kababayan, walang kawala si Bato. Patay kang bata ka. Wala daw pong kawala si Bato mga kababayan. Nako, iyakan dito mga DDS. Iyakan po tayo ngayon. Nako po, kawawa. Nako, Diyos mio. Marimar, patay kang bata ka. Ayun po yun ha, mga kababayan. Nako po, ayan, kawawa si Bato. Nako, yun po yun, na walang kawala si Darak.